Hello. Well, new Sunday, new setup. I mean, like ang ganda dito. So, I am now here sa Amberlin's Cafe. Dito sa Maginhawa. Maginhawa po to na, tama po ba? Tama daw. And kakarating lang ng aking drink. Andito ulit sa So, ang drink ko ay sea salt latte. Tikman na natin yung coffee. Like, sobrang ganda ng place nila. Like, legit. Punta kayo dito. Like, legit talaga. Oh my gosh. Intro muna. I am Josh, and this is Josh Before Mondays. And last week, nagganito ako sa Nueva Ecija. Before my talk sa CLSU, ayun, ngayon, Sunday ulit. And I'm here sa QC, sa may Maginhawa. It's a very tiring and stressful week for me. Pero kanina nga sabi ko, feeling ko nag-overthink lang ako na stressful and everything siya. It's valid to see it as stressful. And yeah, nakakapagod talaga rin siya. Kasi, okay, sige. From Nueva Ecija last week, dumiretso ako ng QC, I met with Raisin, uh, nag-Basta Cafe kami. It was my first time going to Basta Cafe and I feel like sobrang, to quote Raisin, monumental niya for, like, yun, yung mga pinapanood mo lang sa online, sa podcast, etc. Tapos makikita mo na siya in person. So that is something na as in talagang, oh my gosh, I'm here. And nakakatuwa kasi parang kapag nasa podcast ka, parang sobrang laki na space or what. Pero ano lang siya, like, small lang yung space, pero ang galing nila sa podcast na napagkakasya nila yung mga tao doon. Lalo na kapag sinasabi nila direct to net na parang, 65,000 silang nandun. Siyempre, hindi 1,000 yun, di ba? So, nasan yung iba? Ang galing, paano kasya yung 60 something doon? Although, nung day na punta kami doon, it's the friendship day of Basta Cafe. And, ayun, ang daming events and everything. And we got to witness, I feel like, a lot of it. Pagkapasok ko, kasi mas nauna ko punta, ang aga ko nagising noon, parang 5:30 yata, or 5, nakatayo na ako sa bus stop sa Nueva Ecija. Kasi hindi ko alam kung anong oras dumarating talaga yung bus. So sabi ko, better na gitna ng hour para at least whatever. Tapos dumating mga 6 something. Pagkarating ko doon, may DJ na nagpe-play. Ayun yata from yung 8 to 10 something or 8 hanggang 11 yata yon. By the way, shoutout din pala muna kay Gabby na iniwan ko sa kanya muna yung bag ko from Nueva Ecija, yung may laman talaga ng maraming gamit ko as someone na palipat-lipat ng bahay and everything. Shoutout sa you, Gabby. Thank you very much. I love you. Ayun, may na-witness kami na parang DJ. Then after that, parang may break na something. Then, na-witness din namin si Kian na after nun, may mga DJ ulit hanggang from 8 p.m. hanggang mga 11 p.m. Ang funny kasi parang kami yung nagsarado ng Basta Cafe. We met someone na ang pangalan din ay Steffi. Ang funny kasi nung punta kami ng Wolfgang dati, may na-meet kami na Steffi, yung parang front of house doon. Tapos, sa Basta Cafe, may na-meet ulit kami ni Steffi. Tapos, nakakatawa si Steffi, like, our Leo rising pala. Pero siya ay Gemini na ENFJ. We love you, Steffi. Pag malaki mo yung nails mo, Thank you. Ang tagal kong ginawa. Sabi ko, oh my God, ang tagal. say hi. Yan, like, ikaw mismo nagsabi kasi ano nag-curate mo. Tayo, binigyan ka lang. After that, bumiyahe ako papuntang Lipa. Nakarating ako Lipa mga 4 a.m. Then the following morning, bumiyahe ako papuntang Los Baños. So, nakikita niya na yung pagod. Grabe na yung pagod naman yan siya. Nag-start na ako magturo then for the licensure. Tapos, after that, nagstay ako ng Monday night kila Ate Daf. Tapos, the following day, turo ulit sa licensure, etc. Tuesday night or Wednesday night, kay Aris naman ako natulog. One of the things na highlight ko for this week is nag-hire ako ng 2 operations and administrative associates who were also my students dati. Part din sila ng Sprout Up. Kasi kailangan ng help when it comes to logistics din and operations talaga ng weekend and online classes. At least meron si Froy tsaka si Shin. And to help actually yung sa operations na Madicor and everything this season. Actually, wala akong masyadong maalala from Wednesday
Thursday, Friday kasi I was so stressed. Ayun nga, sabi ko kanina parang feeling ko overthink ko lang yung stress and everything. Pero I'm so thankful din talaga with the people na at least nakakapag-catch up and all. Saturday, which is kahapon, nag-opening program kami for the weekends classes. It was a fun opening for me kasi nakakatawa. Si Freud at si Shin, gumawa sila ng script talaga for hosting, etc. Tapos nung bandang end na, parang since ako lang kasi lahat na magsasalita sa bawat ganap, ayun. So parang sabi ko, ako na to. Tapos ang fun, kasi ang mga nasa online classes, most of them, hindi naman most of them, I had I think 4 na students ko dati. So nakakatawa lang din na magkaroon ulit ng interaction with them. After ng online program, ganyan, naghanap si Shin na may O plus na blood type. Tapos si Froy sakto, O plus siya. Tapos ayun, kailangan kasi ng lolo ni Shin. So kung meron sa inyo na O plus, ganyan, ngayong time na to, August 2, 2026, ayun. Ayun, so ang parang ganap, from LB, sabay-sabay na kaming bumiyahe papunta sa Philippine Heart Center. It was a really long ride. Parang 4 hours kaming nasa biyahe. Kaya nakatapos ako, natapos ko hanggang dulo yung Hell's Kitchen. Parang 2 episodes yata na Hell's Kitchen. Tapos nakasimula ako ng episode ng Dog Show Divas. So, it was a really long travel. Ayun, tapos, ayun, ang sad kasi hindi ako qualified. Kasi, I don't know, may problema ako sa white blood cells. So, ayun, hindi ako qualified. So, buti si Froy. Tapos siya rin naman kasi sure talaga na O+. Ako kasi feeling ko A ako. A yata ako. Nung nag-test kami dati nung nag-internship ako sa isang medical supplies company. Okay naman si Froy, nakapag-donate siya, nakakuha sa kanya ng 1 bag, etc. Nakauwi naman siya ng mapayapa. Nakaka-proud din kasi parang first time din niya yata magbiyahe sa Manila. And then, nakauwi naman na siya. Good job, Froy. And hoping for the best and for recovery rin talaga sa lolo ni Shane, ganyan. That's it for the weekend ngayon. Nandito ako. Nakituloy lang din ulit ako kay Enrico. Tapos, magdi-debriefing lang din kami sa mga ganap sa life. So, if there is one thing na highlight ko this week, it's maybe nag-overthink lang ako. And I'm really thankful sa mga friends na meron ako. Yeah. Ayan, I'm really thankful for you guys. Lagi ko na sinasabi in every episode. Yeah, pero it's the reality. It's true na as in talagang thankful ako for you guys. It was a fun week kahit na may stressful stuff, lalo na sa gitna, etc. Pero ayun, maybe nag-overthink lang ako. Recommendation na media for the week ay tangina, hindi ko nakuha kung ano yung title na ilalagay ko na lang dito yung ting, kasi kanina ko lang siya binuksan. Tapos natapos ko lang yung episode 1. Is a product ng producer din ng Schitt's Creek. Schitt's Creek, which I love. Maganda siya. Like, as in, first episode pa lang, na-excite ako. And nandun din si David from Schitt's Creek. Music, oh my God, Nowhere, Nobody. I love it. Stay from the new album ni Ariana. It's good. Yeah, I think that's it for this week. Ang hope ko lang sana is that next week will be a more stable week for me, lalo na sa work. Medyo stressful siya and palapit na rin ng palapit ang creative musical theater class ko sa PETA. So, feeling ko ngayon pala ako na-excite, which is, I love na na-excite na ako kasi for the past weeks, parang hindi pa ako na-excite talaga. Actually, nung nagkita kami ni Gabby nung Sunday, ayun yung sabi niya sa akin, hindi ka pa na-excite? Sabi ko, hindi pa. Pero ngayon, ito na yon Gabi. Tawag dyan. At least, meron ng excitement na konti and everything. So, it was fun. It was, somehow, sige, if I will rate this week, nagkaroon ng rating ng week. Sabihin natin, 8 over 18. Sige, 7 over 10. Mga ganun. 7 over 10. Yeah. I think that's it. Thank you very much.